Pangalawang divine is divine connection. Nagkaroon ng divine connection sina Apostle Paul doon sa lugar na yon. Basahin natin ang verse 13 to 15. Ready, go? On the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the women we had gathered there. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us. Mga kapatid, because of that divine call, nag-obey sila, biglang nagkaroon ng divine connection. Si Lydia. Isa siya sa mga kababaihan na nakikinig sa preaching ni Apostle Paul at ang heart niya inopen ni God at nagpabaptize. Kaya naman bukas may baptism tayo. Kasi yun, yung una kaagad na ginawa ni Lydia nung siya ay nag-respond doon sa message na prinits ni Paul the Apostle. Nung na-receive niya ang message na prinits ni Paul the Apostle, siya kaagad ay nag-obey to baptism. At alam niyo ba yung place kung saan siya nabaptize? Andyan, makikita niyo. We were there. Lumublob pa nga doon si Brother Justin. Kaya lang ako naka-rubber shoes kaya hindi ako makalublob sa ano. Dahil ang nasa isip ko, doon ako lulublob sa Jordan River. Napakapalad natin. Dahil tayo dito mismo sa place where the Lord Jesus was baptized. Sila malayo, andon sila sa Greece. Yan ay sa Philippi. Sa Philippi yung lugar na yan, medyo katunog ng Philippines. Kaya nung andon kami sa may river na yon, I started to pray, Lord, pwede po bang mag-raise up ka rin ng mga modern day na mga Lydia? Na may heart na magre-respond sa message mo at may heart na magsasabi, gamitin nyo ang aming bahay, mag-worship service tayo doon at magiging contact person, divine connection. Kaya I prayed, nung time na yon, nagtanong sina Brother Justin, what is the message that God is putting in your heart? Sabi ko, the message that God is putting in my heart is to pray for modern day Lydias, that God would raise up and they would open their hearts just like Lydia here in Book of Acts chapter 16, and also will open their houses and open their homes so that there would be work of the Lord. Si Lydia isang businessman, kaya yung mahilig sa business dito, it's all right. Anointed si Lydia, mahilig sa business siya, may binibenta siya, at kaya lang nung time na yon, na-in-love siya kay Jesus. Ang Jesus na prinits ni Apostle Paul, pinapasok niya kanyang heart, nagpabaptize kaagad siya, at bukas mga kapatid, yung mga ready for baptism, mas mapalad kayo. Dahil yon, yung river na yon, ay medyo maliit lang. Maliit lang para mailublob talaga. Sabagay, 2,000 years ago yung nangyari, baka medyo siguro malalim-lalim nung time na yon at marami na ring mga alikabok ang naano doon sa ilog na yon. Pero mini-maintain nila, meron nga nag-gather nung time na yun doon, nagkakantahan sila. Kami rin sana ay magkakantahan doon, pero ang tagal nila. Kami ay malilate na sa aming next na pupuntahan pa, kaya nag-pray na lang kami bago umalis sa lugar na yon. Divine connection. Doon nag-start ang divine connection sa work ni God sa Philippi. Kaya nga nagkaroon ng Philippians na epistle dahil na-establish ang gawain sa lugar na yon at si Paul ay sumulat para sa kanila at ang contact person sa lugar na yon, si Lydia. Kaya ikaw ay isa, I believe, sa tinatawag ni Lord. Baka ikaw ang modern day Lydia na magpagamit din sa Panginoon sa mga huling araw na ito para magkaroon ng gawain